Ika-22 ng Abril. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan. At may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ang isa, at ang ikalawa na nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga iyon, "Ale, bakit ka tumatangis?" Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon ko, at hindi ko alam kung saan siya inilagak." Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-aakala niyang iyon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo na akong pigilin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, paakyat ako sa Ama ko, Ama niyo, sa Diyos ko at Diyos ninyo." Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon, at ito ang sinabi niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, paakyat ako sa Ama ko at Ama niyo, sa Diyos ko at Diyos ninyo. Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon, at ito ang sinabi niya sa akin." Noong panahong iyon, itinuturing na walang halaga at hindi mapagkakatiwalaan ang patunay ng isang babae. Na isang babae ang unang binigyan ng tungkuling palaganapin ang balita ay isa pang patunay sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Ipinakikita ng tagpong ito na hindi sinasadyang patibayin ang patotoo upang maniwala ang mga tao sa muling pagkabuhay. Mas kapani-paniwala sana kung nagpakita si Jesus kay Pilato o Herodes o sa Sanhedrin. Ang muling pagkabuhay ay hindi tungkol sa malakas na katibayan at ebidensya. Tungkol ito sa pananampalataya na bago ang mga naniwala at buong tapang at kagalakang ipinahayag ang mabuting balita ng muling pagkabuhay. Yaong mga tumangging maniwala ay hindi pinansin, maging ang pinakamalakas na ebidensya. Tama ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanila, kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, bumangon man ang isa sa mga patay, ay hindi pa rin sila maniniwala. Pagsasagawa. Ang mga may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Humayo at ipahayag sa iba ang mabuting balitang ito sa pamamagitan ng inyong pamumuhay.